Hello guys, good morning! So welcome dito sa Lopez, Quezon kung saan magbibisita po tayo ng isang property na may sukat na 10,000 square meter or 1 hectare po. Ano po? So ito po ay along the road. So ayan yung pinaka-road natin. Barangay road po yan pero hindi pa sementado. And then tayo po ay nakaharap ng pinakakalsada. Ano po? Tayo ay may frontage na nasa 70 meters left and right. Ayan. So napakagandang property po nito. So bago tayo mag-ikot kay property, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then kung magustuhan niyo po si 1 hectare dito po sa Lopez, Quezon, meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. So paki-tawagan na lang po kami if magustuhan niyo po si 1 hectare. Ano po? So kung mapapansin nyo, yung ating mga kasama, ayan, nagkakain na sila ng buko. Kasi itong property po na to ay hindi pa man nabebenta or wala pang buyer. Kasi kasalukuyan pa lang namin itong i-vlog. So pinasukat na po natin si 1 hectare. Ano po, para alam po natin yung pinaka-boundary niya to another property. Ayan, so para hindi na rin po mahirapan ang ating buyer. So libre na po yung pinakasukat natin. Ayan. So meron na kayong agad na discount dito sa property na to. And then mapapansin nyo po, may pwedeng ipagpatuloy na bahay. Ayan po. Lapit lang tayo ng konti. So meron na siyang nakaabang sana na gagawing bahay. Medyo malaki-laki rin siya. Yan po ay bububungan na lang. So bato naman po siya. So mamaya lalapitan natin yun. So bago tayo abutan ng ulan, let's go na. Ikutin na natin si 1 hectare. Ayan, dito muna po tayo sa aking pinaka right side para may explain po. So, si right side po ay medyo pataas ng konti. Pero, hindi naman siya sobrang taas. Lapit tayo ng konti. Ano po? Kung mapapansin nyo po yung mga dahon na yan, yan po ay, kung titingnan natin, medyo mataas. Pero hindi po siya kasi yan po ay mga damong medyo kinapitan na lang po nila yung mga puno. So, umakyat lang sila ng umakyat. Pero ang pinakahangganan po natin is yung dalawang kawayan na yan. So, hanggang dyan lang po. Ano po? And then, dito sa may pinakaharapan, ang daming rambutan. Ayan. So, itong part na to ay nasa 700 square meter lang naman. Ang kalakihan po ni property ay nandito sa aking pinaka left side. So, ito yung right side and then ito yung pinaka left side ko. And then si left side naman po is almost flat, semi-flat kung tawagin. So pantayan naman siya ni road. Kaya anywhere, pwede po tayong mag-park ng ating sasakyan. Ano po? So pantay na pantay siya and then konting baba lang po ng konting-konti lang. So napaka-gradual naman yung pagka-slope niya. Pero kagandahan nitong property na to, dito pa lang sa may pinakaharapan, ang dami na niyang fruit bearing. So mamaya, i-reveal ko lahat sa inyo yung mga nakatanim kay 1 hectare. So, pasok muna tayo dito sa ating pinaka left side. So, mamaya natin papasukin yung ating right side. Medyo pataas siya ng konti. Pero kagandahan yan, overlooking lang siya. Ganda. Daming niyog. Ang daming saging. Buwidin mo na. Bawal po yan. Kapasok na tayo kay property. Dito tayo dadaan. Ang haba ng frontage, ano? 70 kabilaan? Mahaba na yun, ha? So yan, papasok na tayo kay property. Pero turo ko muna po sa inyo yung pinaka isang muhon. Ayan, so mapapansin nyo yung kahoy na nakatayo na yan, na may red. So ito po yung pinaka muhon yan. And then tutugon po iyan dito sa may pinaka kabila. Ano po? Ayan, so papasok tayo doon sa pinaka tinugunan niya. Hanapin natin yung isang muhon doon sa may pinaka loob. Yan, pasok tayo dito. Ito magandang pumasok kasi meron ditong kubo kung saan ay yung ating caretaker ay dito nakatira. So, siya naman daw po ay pagka nabenta itong property, aalis naman po siya. Ano po? So, meron tayo ditong agad na makikitang saging, niyog. And then, meron din ditong atis. Meron din mga dalandan. Ito, kakao. Yan, ang dami. Uy, may avocado tayo sa pinakaharapan. May favorite yan. Kasi meron mga malunggay rin nakatalim si nanay dyan. Ganda, nag-garden dito si nanay.
May mga papaya din po. Ano po? Ang kagandahan nito, from the road, mapapansin po natin, so pantay na pantay po siya, kaya hindi tayo mahihirapang magpasok ng ating sasakyan from the road. Yung iba kasi medyo malalim, or yung iba medyo mataas, kumbaga ay naka-above siya dun sa may pinaka-barangay road natin. Yan, so lapit tayo dito sa may pinaka-bahay na hindi tinuloy. Ang laki din, ano? May flooring na daw po ito, so bubong na lang yung kailangan. Nalagyan na lang siya ng mga putik. Yeah. Ihat bahay na to. Oo nga. Parang 2 kwarto pa to. 2 kwarto, tas may kusina din. May sala na din. Pinamahayanan siya ng mga mga damo. Oo. Pwede to. Nasa tabi pa ng kalsada. So yan, ikot pa rin tayo kay property. Pero dito po muna natin sisimulan mag-ikot-ikot dito sa may pinakaharapan ni property, kung saan tabi po tayo ng pinaka-road. Ano po. So itong bahay, halos tabi siya ng kalsada. Yung pwede natin ipa-renovate. And then kanina, pinakita ko din po sa inyo yung pinaka-tinitiran nung ating caretaker, kung saan meron din siyang kubo doon, and then mini garden. Nandito pa lang po tayo sa may pinakaharapan ng kalsada, pero ang ganda na nung pinaka-tray ng lupa niya. And then ang daming mga fruit bearing. Mamaya iisa-isahin ko po sa inyo, ma-amaze kayo dun sa mga fruit bearing na nakatanim kay property. Ayan, so ikot pa rin tayo. Kahit umuulan, go, 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 go pa rin si Olive. Ayan, may nagdadaan tricycle. Dito pa lang sa may pinakaharapan, ang dami na niyang puno ng saging. So estimated natin sa ating puno ng saging ay nasa 400 pieces po. Ano po? So mapapansin natin panaydaan ng mga tricycle dyan. Kasi siguro po mga nasa 600 meters meron tayong barangay hall and then school sa may pinakadulo. So yan po ay mga namamasadang mga tricycle. Kaya hindi na po tayo mahihirapan na lumabas ng pinaka-area. So pag labas nyo rito may mga namamasada na. Kaya pwede nating sakyan patungo dun sa ating pinaka-town proper, kung saan nasa 15 minutes travel time po tayo. Ano po? So, nandun na po ang ating LCC. Soon, may McDo na rin tayo. And then, may Jollibee. Nandun na rin po yung ating mga school, munisipyo. Ayan. So, 15 minutes travel time lang yan. Siguro mga about sa 6.5 kilometers. Ano yan? Lukaran dati? Ayan, meron tayo ditong puno ng... Ano to? Ano po yan? Pili. Ang laki, no? Parang meron pa dong isa. Alipute. Yun naman po ay duhat. Di ba duhat tawag doon? So, meron tayong isang malaking puno ng lipote rito. And then, meron din tayong puno ng duhat. Tapos, meron tayong mga kalamansi. Ilan? 4. Ay, marami din tayong kamyas, oh. Mga, ayun, oh. Mga kamyas yan. Ang dami doon sa may pinakalikod niyan. Ayan. So, kasalukuyan ang namumunga yung mga rambutan natin. Ang daming bunga. Mababa pa lang siya, pero ang dami na niyang bunga. Dito yung source ng tubig. Poso at balon. Okay. So, ito po yung pinaka-source ng tubig natin kay property. Meron tayong 2 klase ng tubig na pagkukuhanan. So, meron tayong poso. And then, yung pinaka-bilog na yan, yan po yung pinaka-balon kung tawagin po. Ano po? So, sagana sa source ng tubig si property. Ayan. So, ikot pa rin tayo. Sakop pa yung mga kawayan na to? Sakop?
Daming kawayan. Sa pag ganyang maraming kawayan sa loob ng property, yan po ay nabibili din po. Ano po? So maraming bumibili dito ng mga puno ng kawayan kasi yung iba ginagawa nilang kubo o pinangbabakod nila. So pwede tayo magbawas para maging pera natin. Ayan, mga kawayan din po yan. Yung kahoy na yan. So, ito yung pinakamuhon niya. Boundary niya to another property. Kung papansin po natin, naglulukad na yan, hindi na yan kasama. Tapos yan, tutugon saan? Doon sa may diretso doon. Tapos ito, papaganon. Sa kawayan na yan, papaganon ano. Oo nga. Bali, ayun po yung pinakabahay kanina. Yung patabi ng kalsada. So, yan. Ikot pa rin tayo kay property. Ang dami ring puno ng langka dito sa may pinakaloob. So, estimated ko po nasa 15 kapuno po siya. Ano po? So, medyo marami-rami. Sabi ko nga po sa inyo, panalo tong property na to pagdating sa mga fruit bearing. May mga puno ng santol din po tayo rito and then mga puno ng mangga. So estimated po natin sa puno ng mangga natin nasa 7 pieces po siya. Ang mga saging naman natin mix siya. Meron tayong saba and then meron din naman po tayong mga lakatan. Ayan, meron tayong mga tordan. So iba-iba yung klase ng saging na nakatanim kay property. Konting linis lang po, ang ganda. Lalo't kaharap po siya ng kalsada. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng mga property na hindi mo kailangan ng right of way. Ayan, so pagbaba nyo ng sasakyan, property na agad. And then at the same time, yung mga buyers ko po na gusto ay small cut lang, ito na po yung hinihintay yung property. So mahirap na makahanap ng mga 1 hectare. Ayan, buti nakakita pa tayo. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na nasa 25 pieces na mga dalandan. So, konting spray lang yan, mabubuhay ulit yan. Medyo napapabayaan na lang ng mga seller. Uy, meron din tayong puno ng kaimito. Ayan, so habang nag-iikot tayo, explain ko naman po yung pinaka-road natin patungo dito kay property. So tayo po ay nasa 3 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-provincial road. Ano po? And then ulitin ko lang po, tayo po ay nasa 15 minutes travel time para makarating naman po tayo ng pinaka-town proper. So estimated ko po mga 6.5 kilometers po yan. At kung tayo naman po ay manggagaling from Manila at gusto natin bisitahin si property, tayo po ay magko-consume ng halos nasa 6 hours para mabisita po natin si 1 hectare. So yung road naman natin patungo dito is mix naman po yun. So meron tayong part na sementado na and then may part na hindi pa naman. Pero good thing kay road is hindi po siya maputik at hindi po siya mahirap puntahan. So napaka ganda po ng road kasi hindi siya nilulubugan ng mga tubig. Ano po? So medyo mapino po yung mga buhangin. Kaya okay na okay po yung ating sasakyan. Safe na safe po tayo. May puno ng santol. Ayun yung mga mangga. Ando sa may gawid doon. Panalo itong property na to.
Ikot pa rin tayo kay property. Namumuka na yung mga saging. Ayan o. Pwede nang anihin. So, nandito na tayo sa may pinaka-part ng napakaraming puno ng saging. Ayan o, dikit-dikit na siya. Ikot pa rin tayo. Halos nagkatabi-tabi na yung mga puno ng saging, oh. So, flat pa rin po dito sa area na to. Ano po? So, gaya ng nasabi ko, napakasarap ikutin ng mga ganitong klase ng property. Kahit may edad, yan, panalong-panalo. Kayang-kayang ikutin. Ayan, habang nag-iikot tayo, explain ko naman po about sa documents itong property na to. Bali, ito po ay TCT title and then buhay po si owner. So, yun ang kagandahan po. Ano po? Ang dami pa rin dalandan dito sa part na to. Daming balinghoy. Kagandahan po kay property, kompleto ito. So meron tayong signal ng phone, meron tayong source ng tubig, and then meron tayong source ng kuryente. So wala na tayong hahanapin kay property along the road pa. Medyo may kasuka lang nun si property, pero once na nalinis to, ang ganda. May mga puno tayo ng papaya. Ayan, so dito lang po yung pinaka-boundary natin to another property. Ayan yung punong malaki na yan. Ano po? So ulitin ko lang po, habang iniikot po natin si property, ito po ay sinusukat na. So alam na natin yung bawat muhon na nakalagay po dito, yung pinaka-boundary niya. So ito po ay halos quarting panyo. Square lang siya. So napakaganda nung pinaka-sukat niya. Kagandahan nito, hindi ka na mapapanglaw kay property kasi marami na po mga bahay dito, lalo dun sa may pinaka dulo kung saan nasa 700 meters lang tayo away from school and barangay hall. So nandun po yung karamihan ng mga tao. Ano po? Dami talagang saging dito sa part na to. So yan, lalabas na tayo ng pinaka-property kung saan lalabas ulit tayo dun sa may pinaka-road. Ano po? Kaya may nagdadaanan ng mga sasakyan. Marami nagdadaang mga sasakyan kasi dito. Marami mga may tricycle na naman ulit. So ito po yung pinaka another muhon. Ayan. And then tutugon po yan dun sa may pinaka unahan po ng frontage po, ano yung pinasukan nating bahay. So tutugon po yan doon. So itong part na to, yan, hindi na yan sako. So habang tutugunin niya to,
doon tayo magkakaroon ng frontage sa may pinakaunahan, kung saan meron nga po tayong 70 meters na haba ng pinaka frontage niya sa may pinakakalsada. Yan, inuuling na yung ibang part. Mga kahoy na hindi nakapagpakinabang. So, labas na tayo. Pupuntahan naman natin ngayon yung pinaka right side natin kung saan meron tayong overlooking. So, halos naikot na po natin yung pinaka left side. Ano po? Ayan, road na ulit yung kalalabasan natin. Tayo sa ano? Oh, ang ganda. Overlooking ano? Tara. So ayan, kanina ito yung pinasok natin. Halos naikot na natin siya. Dito naman tayo sa sinasabi kung may overlooking po tayo. Ano po? So ulitin ko lang po. Ito pong property na to ay halos nasa 1.1 hectare. So, nandito yung pinakamaliit na part. Yan. So, estimated po nasa 7,000 square meter po ito. Ha? Ayan. So, susubukan nating akyatin si overlooking para makita natin kung gaano kataas lang siya. Pero napaka babaw naman daw niyan. Tingnan muna natin yung rambutan. Yan ang dami. Oh, sunod-sunod. Namumunga na po yan. Akit ako. So yan, nakaakit na ako. Medyo mababaw naman pala. Medyo masukal dito Akitin natin. Ayan yung rambutan. Ayan yung kalsada. Dami? Mga ilan kaya nasa kalsada? Ay, ang dami pala. Saan tayo akyat? Ayan, nakakyat na tayo. So, hanggang dito lang po yung sakop ng property. Ayan, kawayan na yan. So, napaka-iksi lang pala. From the road, ilang meters kaya? Papunta dito sa akin. Oo. Ha? 15 meters? So, nasa 15 meters lang po yung sakop nitong property na to. Kung susukatin natin from the road hanggang dito sa kinatatayuan ko. Sige. 15 to 20 meters ano. So, estimated natin from the road. So, 15 to 20 meters para makarating naman tayo ng puno ng kawayan kung saan nandyan po yung pinakamuhan natin. So, ano lang yan. Konti lang. So, yung haba naman niya ay nasa 70 meters po. Ano po? So, ulitin ko lang, 15 to 20 meters hanggang dun. And then, 70 meters naman po yung pinaka haba niya sa kalsada. Yan, para mas malinaw lang. Yan, puno ng rambutan. Yung mga puno ng saging na yan, sakop yan. Pwede sana tayo umakyat pa ng konti dito para tanaw natin yung pinaka-overlooking. Kaya lang, medyo madamo na. So, ayan. Tapos na natin ikutin si almost 1.1 hectares po. Ulitin ko lang. So, kanina kasi sabi nila 1 hectare to. So, hindi nila alam kasi kung ilang ang sukat nito. So, in total po, ulitin ko lang po, 1.1 hectares po si property. Ayan. Napakagandang property. So, i-message nyo na po kami para sa ating reservation. Ano po? At kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description box sa baba. So, click nyo lang din po iyan. So, wag niyong palampasin tong property na to. Napakaganda. And then, ulitin ko lang, meron na kayong agad-agad na discount dito kay property. So, libre na po ang sukat. Ayan. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And once again po, thank you po sa mga nag-aabil po ng farm lot sa atin, sa walang sawang nagtitiwala po sa atin. Ano po?
Thank you po. And then abangan nyo po ulit yung susunod na vlog po namin. Magagandang property ulit, and then mga mura pong property. Ano po? Panalong-panalo dito kay property na to, sagana sa fruit bearing. Ayan. And then anywhere po pwede tayong ilusong ang ating sasakyan sa haba ng frontage na yan. Lahat po yan ay pantayan po ng kalsada. Ayan. So thank you for watching.